Magandang gabi po. Kung nababasa mo ito, sana'y hindi pa huli ang lahat. Sana'y maipaliwanag ko ang lahat. Ang nangyari sa aking pagbalik sa barangay sa Lugpungan. At kung bakit may mga gabi na parang hindi pag-aari ng tao, kundi na mga nilalang na matagal nang nakalimutang may pangalan. Ako nga pala si Teryo. Ako yung dating nagtatrabaho sa Maynila bilang mekaniko. Wala akong balak bumalik dito sa probinsya. Pero nang namatay si Inang at walang ibang makakakuha ng lupa at bahay niya kundi ako, I had no choice but to come back. Pero pagbalik ko, hindi lang lupa ang naghihintay sa akin. Ang Salugpungan ay hindi na yung tahimik na baryo sa gilid ng kagubatan. May kakaiba na. Tahimik nga, pero hindi payapa. Parang may nakatingin sa bawat anino, lalo na tuwing gabi nang walang buwan. Pagdating ko sa bahay, may lumang sulat akong nakita sa ilalim ng altar ni Inang. Luma na ang papel. Halos mumo na lang. Pero malinaw ang sinulat. Kung naririnig mo ang pagaspas, huwag kang tumingin sa itaas. Kung may kumakalusko sa bubungan, manahimik ka lang. At kung may babaeng humihingi ng tulong pagpatak ng 12:00, isara mo ang mga bintana. Kinilabutan ako. Pero iniisip ko, baka panakot lang ito na matatanda. Hanggang sa sumunod na gabi, nawala ang manok ko. Nakatali yun. Wala namang bakas ng tao. Pero may dugo sa damuhan. At ang kulungan, bukas, mula sa itaas. Nagsimula akong magtanong, may ilang matatanda pa sa baryo na hindi pa umaalis. Tulad ni Kameding. Bulag siya. Pero sabi niya ay nakakakita pa sa gabi. Sabi niya sa akin, nandito pa siya, Teryo. Hindi pa siya umalis kahit pinalayas siya dati. Nagagalit siya sa mga umalis, lalo na sa mga bumabalik. Sabi ko, sino po? At sagot niya, ang kalahating babae, ang lumilipad tuwing wala ng buwan. Nagsimula na akong maniwala nang gabi-gabi na lang may nawawalang hayop sa mga kapitbahay. Kalabaw, aso, manok. Minsan raw, may bata pa, pero pinagtatakpan ng mga opisyal. Sabi nila, nawala lang, baka naligaw. Pero ako, nakakita ako ng anino. Matangkad, may pakpak, parang tao, pero nakabitin sa ere. Dugo ang tumutulo mula sa baba niya. At yung tiyan niya, parang pinilas mula sa loob. Gusto ko nang umalis noon pa lang. Pero may batang lumapit sa akin. Si Lira, apo ni Kameding. Kuya Teryo, aniya. Si Ate Mila, wala na.
Kinuha siya ng babae sa bubong. Sabi ko, baka umalis lang. Pero sabay turo ni Lyra sa langit. Hindi siya umalis. Lumipad siya. Hiniwa siya. Tumayo ang balahibo ko. Ito ang simula ng isang gabi ng takbuhan, patayan, at pakikipaglaban sa isang nilalang na hindi basta-basta napapalayas. Hindi ko alam kung gaano ako katagal gising ng gabing iyon. Mula na makita ko ang anyo ng nilalang na lumilipad, hindi na ako nakatulog. Sa bawat ihip ng hangin, pakiramdam ko may dumadaan sa bubungan. Sa bawat alingaw-ngaw ng tahol ng aso, tila ba may nilalang na nagmamasid sa dilim. Nang dumating ang 12:00, sakto sa huling kampana ng orasan sa lumang simbahan, biglang nagdilim ang buong paligid. Walang buwan, walang ilaw, walang ingay, maliban sa isang boses. "Tulong! Teryo! Tulong!" Hindi normal ang boses na yon. Parang babae, pero may pagkagaralgal. Nangagaling siya hindi sa lupa, kundi sa ere, sa bubong. Hindi ako lumapit sa bintana. Parang may mabigat na katawan na lumapag sa bubong. Tumama ang kuko sa yero. Kinakaladkad. 1, 2, 3. Kinabukasan, nagtungo ako sa bahay ni Lyra. Pero wala na sila. Walang bakas. Parang di na sila tumira doon. Ang pinto bukas. May dugo sa sahig. Maliit na patak. Pero may dalang bigat sa loob ko. Bumalik ako sa bahay ni Inang. Humukay ako sa baon niya sa silong. At doon ko nakita ang bagay na makakapagbigay linaw. Isang kwaderno. Luma na, pero malinaw pa ang sulat ni Inang. Ang babaeng ito ay dating taga rito. Isa siyang albularyo. Tinawag siyang Mila. Maganda, tahimik. Hanggang sa mahuli siyang kinakain ang laman loob ng isang sanggol. Tinaga siya. Tinapon ang kalahating katawan sa ilog, pero hindi namatay ang kaluluwa niya. Tuwing wala ang buwan, bumabalik siya sa katawan ng iba. Isang halimaw na lumilipad. Tinatarget niya ang mga pamilyang may kasaysayang may lahing albularyo, sapagkat sila raw ang may kakayahang pumatay sa kanya. Tumigil ako sa pagbabasa. Ako? Apo ako ng albularyo. Si Inang? Hindi niya sinabi. Pero lahat ay biglang may saysay. Lalo na ang mga bangungot ko. Tuwing gabi, pare-pareho ang panaginip. Isang babae, nakalutang, kalahati lang ang katawan, walang paa, bitbit ang sarili niyang bituka. Nakatitig sa akin at sinasabi,
ikaw na lang ang natitira. Noong gabi ng ika-4 na gabi ko sa salugpungan, handa na ako. Naglagay ako ng asin sa paligid ng bahay, bawang sa pinto, rosaryo sa leeg, at sa tabi ko, isang matsyete, ang luma ni Inang. Lumipas ang oras, alas 11, alas 12, at dumating na naman siya. Hindi ko na siya nilapitan. Hinintay ko siyang bumaba. At doon ko siya nakita. Sa ilalim ng poste ng kuryente. Dilim ang katawan niya. Dilim ang katawan niya. Mahaba ang buhok. Wala siyang ibawang bahagi. Lumilipad gamit ang malalaking pakpak ng paniki. At ang mga kuko niya, para bang kayang gutayin ng pinto. Pero hindi siya sumugod. Ngumiti siya. Parang pamilyar. Teryo, ako si Mila. Ako ang lola mo. Nang sabihin niyang siya ang lola ko, gusto ko nang tumakbo. Gusto kong isigaw na imposibleng totoo. Pero nang tumawa siya, tumigil ang mundo. Hindi yun tawa ng tao. Para siyang pusa na kumakain ng buhay na daga. Mabagal, matinis, puno ng gutom. Hindi mo ba ako naaalala, Teryo? Bata ka pa lang, ako na ang nagbabantay sa'yo kapag si Inang mo'y nasa bayan. Pilit kong binawi ang alaala. At oo, may naaalala nga ako. Isang matandang babae. Tahimik. Laging nasa likod bahay. Palaging may dalang langis at sinasabi sa akin noon, huwag mong hahayaang maubos ang dugo mo sa takot. Pero akala ko, panaginip lang lahat iyon. Akala ko, kwento lang ng isang batang iniwan sa baryo. Ngayon, eto siya. Literal na lumulutang. May pakpak. Kalahating katawan. At sinasabi sa akin na dugo ko ang magpapatibay sa kanya. Tumakbo ako papasok ng bahay. At isinara ko ang pinto. Hawak ko ang matsyete ni Inang. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Para akong batang naiwan sa gitna ng bagyo. Narinig ko ang kalusko sa bubong. Hindi mo ako pwedeng takasan, apo ko. Sabi niya, lahat ng lahi mo, ginising mo na. Ikaw ang susunod. Tinawag ko ang lahat ng dasal na alam ko. Pero parang wala siyang epekto. Umuuga ang bubong. Nagsimula nang mabitak ang mga bintana. At isang boses ang bumulong mula sa kisame. Ibuhos mo ang dugo mo o ako ang kukuha. Pero naalala ko bigla ang isa sa mga huling pahina sa kwaderno ni Inang. Sabi roon, ang katawan ng manananggal ay hiwalay kapag siya'y lumilipad. Hanapin ang kalahati. Wasakin mo. Doon lang siya mamamatay. At doon nagsimula ang totoong laban.
Hindi lang siya ang kailangan kong harapin, kundi ang buong alamat na gumagapang sa ilalim ng lupa ng salugpungan. Pagsapit na madaling araw, huminto ang ingay. Parang walang nangyari. Pero sa likod bahay, may natagpuan akong kakaiba. Isang hukay, mababaw, at sa ilalim ng lupa, may kalahating katawan ng babae. Buhay, gumagalaw ang mga daliri, at may pangalan sa medalyong nakasabit sa balakang nito. Mila G. Nang tinaga ko ang leeg ng katawan gamit ng machete, sumigaw ang buong paligid. Ang lupa'y tila umuga. Ang hangin ay parang may umiiyak. At sa di kalayuan, may narinig akong pagputok ng pakpak. Malayo na siya. Hindi ko siya napatay. Pero nasaktan ko siya. Ito pa lang ang simula. Umalis muna siya. Pero magbabalik siya. At alam ko, hindi lang ako ang target niya. Akala ko, matapos kong saktan ang katawan ni Mila, tapos na ang lahat. Akala ko, tapos na ang bangungot. Na makakabalik na ako sa Maynila. Makakalimot at makakatulog uli ng mahimbing. Pero hindi pala ganun kadali kapag ang kalaban mo ay hindi lang laman ng gabi, kundi laman din ng sarili mong dugo. Nang gabing iyon, hindi na siya bumalik. Tahimik ang paligid. Walang yapak sa bubong. Walang sigaw. Wala ring humihingi ng tulong. Pero ang mas nakakatakot, ang katahimikan mismo. Kinabukasan, natagpuan ko ang bahay ni Aling Presi. Ang matandang kapitbahay na puno ng mga ibon, patay, mga uwak, mga paniki, basag ang mga bintana. At sa gitna ng sala, may nakaukit sa kahoy ng mesa. Nagising na ang lahi. Dugo sa dugo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Hanggang sa dumating si Kagoryo. Isang matandang lalaking albularyo rin daw. Ang huling natirang tunay na manggagamot sa salugpungan. Napilitan siyang lumapit sa akin. Dala ang isang itim na balutan at ang matagal ng sikreto ng aking pamilya. Ang lola mong si Mila, bago pa siya maging halimaw, ay sinumpa ng sariling asawa, ang lolo mo. Sa galit, hinati niya ang kaluluwa ni Mila. Isinumpa niya itong maglakad sa gabi bilang kalahating nilalang, gutom sa puso at dugo ng mga inapo. Saka ko lang naintindihan, ang lahi namin mismo ang tanikala ni Mila. At ako, bilang huling lalaki ng linya, ang pinakahuling kandado. Kung mapapatay niya ako, tuluyan siya magiging buo muli. Makakabalik sa anyong tao. Pero hindi na bilang Mila, kundi bilang ganap na nilalang ng dilim. Kaya't kailangan mo na rin gumising, Teryo. Sabi ni Kagoryo, hindi ka ordinaryong apo.
May dugo ka ng albularyo. At may oras pa. Inihanda niya ako. Tinuruan kong paanong bumuo ng taga-bungo. Isang sandatang gawa sa asoge, tingga at luwad mula sa lupaing may buto ng ninuno. Sinabihan din niya ako na paminsang dasal na lumalaban sa pagkawala ng sarili. Isang kondisyon kung saan nilalason ng manananggal ang iyong isipan gamit ang tinig ng iyong mahal sa buhay. Kaya nang muling dumating ang gabi, handa na ako. At sa wakas, dumating siya. Pero hindi na siya si Mila. Hindi na siya ang lola kong minsan kong minahal. Ngayon, ang nilalang sa harap ko ay may 3 mata. Itim ang balat, walang bibig pero nagsasalita. Ang katawan niya ay gumagapang, lumulutang, sumisirit ng usok na amoy bulok na laman. At nang sumigaw siya, Teryo! ang loob ng bahay ay nabalutan ng yelo. Umangat ang mga gamit. Umikot ang paligid. Pero nanindigan ako. Tinaga ko siya gamit ang taga-bungo. Tumalsik ang usok mula sa sugat niya. At lumipad siya palayo sa huling pagkakataon. Bumagsak ang paligid sa katahimikan. Pero sa loob ko, alam kong hindi pa ito tapos. Sa tingin ko, ito na ang huling liham na maisusulat ko tungkol sa halimaw na iyon. Hindi dahil wala na siya, kundi dahil nahanap ko ang katotohanan. Matapos ang engkwentro, bumalik si Kagoryo. Sugatan, halos hindi na makalakad. Dala niya ang isang lumang sobre. May selyo ng pamilya namin. Tahimik lang niya itong iniabot sa akin. Pagkabukas ko, doon ko nabasa ang lihim na matagal nang nililihim sa akin. Teryo, kung binabasa mo ito, malamang ay nabalot ka na rin ng kadilimang matagal na namin pinilit takpan. Hindi kita tunay na anak. Pinulot ka lang namin ng inang mo sa gilid ng sapa. Sa tabi ng pugot na bangkay ng isang babae. May tala sa palad mo. Hugis buwan. Na siyang dahilan kung bakit ka itinago ni Mila. Hindi kanya apo. Isa kang susi. Literal, ako raw ang susi. Ang buwan sa palad ko ay isang sinaunang marka ng isang tagaputol. Isang nilalang na isinilang hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa layuning putulin ng sumpa ng isang lahi. Ako pala ang isinumpang kasangkapan upang wakasan ang nilalang gaya ni Mila. Kaya siya humina nang tinaga ko ang kanyang katawan, hindi dahil apo niya ako, kundi dahil ako ang itinakdang katapusan niya. Bumalik siya kinagabihan, galit na galit. Hindi na siya lumilipad. Gumagapang na lang. Puno ng sugat. Kulay abo. Umiiyak. Pero hindi dahil sa sakit. Sa galit. Sa pagtangi. Hindi ikaw ang apo ko. Isa kang pagkakamali.
At doon ko siya hinarap. Sa gitna ng ulan, hawak ang tagabungo. Isinulat ko sa lupa ang sagradong tatak ni Kagoryo. At sa gitna ng kulog, habang sumisigaw siya'y sinubukang paliparin ang basag na katawan. Binigkas ko ang dasal ng pagputol. Sa pagitan ng laman at dilim, pinuputol ko ang tanikala. Sa ngalan ng dugo nang hindi akin, ikaw ay bumalik sa wala. Sumigaw siya. Umangat. Nagliwanag. At sa isang iglap, naglaho si Mila. Walang apoy. Walang dugo. Wala. Isang iglap lang. At sa katahimikan, sumambulat ang liwanag ng liwanag. Buo na. Wala na ang ulap. Ngayon, narito ako sa parehong bahay. Tahimik. Walang halimaw sa bubong. Pero alam ko, hindi ito simpleng tagumpay. Hindi ko kilala ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ako. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ako kabilang sa kanila. Hindi ako lahi na manananggal. Pero hindi rin ako basta tao. Isa akong anino sa pagitan ng liwanag at dilim. At kung may natutunan ako, ito yun. Ang dugo ay hindi palaging batayan ng pagkakaugnay. Minsan, ang pinagmulan mo ay hindi kasing halaga ng para saan kang isinilang. Ako si Teryo. At ako ang tumapos sa halimaw ng salubpungan. Hanggang sa muling gabi ng takot at hiwaga. Magdasal ka bago matulog.